Isang Pilipinong sundalo ng Philippine Navy ang nilalapatan ng lunas dahil naputulan ng hinlalaki. Ang sundalong ito ang isa sa nasugatan nang magkaroon ng tensyon ng Philippine Navy at Chinese Coast Guard sa Ayungin Shoal noong Lunes, June 17, 2024. Naganap ito nang habang papunta sila sa Ayungin Shoal upang magdala ng pagkain at iba pang supply sa mga sundalong Pilipino doon. Ang Ayungin Shoal ay nanatili na bahagi pa rin ng EEZ o Exclusive Economic Zone ng ating bansa. Sa engkwentrong ito, ano-ano ang matinding ginawa ng Chinese Coast Guard sa mga sundalong Pilipino? Bakit lalo yatang lumalakas ang loob ng China na manita at gumawa ng di maganda sa mga sundalong Pilipino samantalang sa atin naman ang teritoryong ito? At ano ang naging reaksyon ng iba't ibang bansa sa irresponsableng hakbang na ito ng China? Yan ang ating aalamin. Ang insidente sa Ayungin Shoal ay nangyari ng unang banggain ng Chinese Coast Guard ang Philippine Navy matapos magdeklara at magpatupad ang China noong June 15 ang sarili nilang batas na nagbabawal at aarestuhin ang mga dayuhang barko na nasa katubigan ng di umano'y teritoryo daw nila. Sabi pa ng China, lumabag daw ang Pilipinas sa pangako daw nito at nagpadala ng supply ship at inflatable boat sa Ayungin Shoal. Kaya bukod-bukod sa pagbibigay ng warning at pagharang, sumampa daw ang Chinese Coast Guard sa bangka ng Pilipinas at nag-inspeksyon sa loob. Ayon sa ginawang ito ng China, ito daw ay legal at professional ang ginawa nila. Pero ayon sa source sa ilang balita, hindi lang ganito ang ginawa ng China dahil kinaladkad ng China ang inflatable boat ng Philippine Navy at binutas pa nila ito kahit may mga sakay na sundalo ng Pilipinas. Sundalo ng Philippine Navy ang nagtamo ng mga sugat at ang isa sa kanila ay naputulan pa ng daliri. Bukod sa pagbutas at pagkaladkad sa inflatable boat ng Pilipinas, pinasag din daw ng China ang salamin nito at sinira ang makinagamit ang maso. At ang matindi pa ay kinuha ang mga baril at cellphone ng mga sundalong Navy. Sa isang statement, kinondena ng Department of National Defense, Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang reckless behavior ng China. Kontra na daw ito sa naunang pahayag ng China Good Faith and Decency. Ayon pa kay Gibo Teodoro, masisikapin pa ng AFP ang tungkulin nitong ipagtanggol ang territorial integrity, soberanya at karapatan ng bansa. Ang insidente at pagbangga sa mga sundalong Pilipino na may mga nasaktan at nasugatan ay ilan lamang sa matinding panggigipit at pangaharas ng China. Matatandaan noong March 5 nang sabayang i-water cannon ng dalawang Chinese Coast Guard ang Resupi ship ng Pilipinas. 4 na sakay nito ang nasugatan. May mga nasugatan din noong March 23 nang muling bombahin ng malakas na tubig ang mismong loob ng barko. Kitang-kita sa video kung gaano kalakas ang water pressure ang sumalpok sa barko ng Pilipinas at halos ito ay magkandawasak. Hindi bababa sa 3 ang nasugatan. Ang insidente sa Ayungin Shoal kung saan nasugatan ang isang sundalo ay nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa mga internasyonal na komunidad. Maraming bansa ang nagpakita ng suporta para sa Pilipinas at nagbigay ng pahayag na kinokondena ang mga aksyon ng China. Ayon sa Estados Unidos, ipinahayag ng US ang kanilang suporta sa Pilipinas at sila ay nababahala sa mga aksyon ng China laban sa mga sundalo ng Pilipinas kung saan isang sundalo ng bansa ang malubha at kumpirmadong nasugatan. Pinahayag pa ng Amerika na ang ginawang ito ng China ay irresponsable sa pagpigil nila sa mga sundalong Pilipino para maghatid ng supply sa BRP Sierra Madre. Ang China ay lumalabag sa international law at nagdudulot ng panganib sa kalayaan ng paglalayag sa rehiyon. Ayon naman sa Canada, hindi daw sumusunod ang China sa international law, lalo na sa UN Convention on the Law of the Sea. Sabi pa nito sa China, ipatupad ang 2016 arbitral ruling. Sabi din ng South Korea, pahalagahan ang kapayapaan sa South China Sea na naayon sa batas. Para sa Germany, mapayapang magsasagawa ng solusyon sa alitan. Nagpahayag din ng grave concern ang Japan sa insidente at nagpakita ng pakikiisa sa Pilipinas. Ang Japanese ambassador sa Pilipinas ay naglabas ng pahayag
na kinukondena ang patuloy na mapanganib na kilos ng China Coast Guard. Kinondena rin ng Australia ang mga aksyon ng China. Binanggit na ito ay bahagi ng isang pattern ng mapanganib na pag-uugali. Nanawagan sila para sa paggalang sa United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS, upang mapanatili ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Nananawagan naman ang France para sa paggalang sa international law at nagbigay diin sa kanilang pagtutol sa anumang aksyon na nagdudulot ng tensyon at panganib sa rehiyonal na katatagan at pandaigdigang kaayusan batay sa batas. At para sa European Union, sila ay nababahala at nagsabi na ang mga aksyon ng China ay naglalagay sa panganib ng mga buhay, nagpapahina sa katatagan ng rehiyon at nagbabanta sa internasyonal na mga pamantayan. Ang mga reaksyong ito ay nagpapakita ng malawak na suporta para sa Pilipinas mula sa internasyonal na komunidad at ang kahalagahan ng pagresolba ng mga maritime dispute sa pamamagitan ng mapayapang paraan at alinsunod sa international law. Ang insidente sa Ayungin Shoal ay isang malinaw na pagpapakita ng patuloy na pagsubok sa soberanya ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Patuloy na binibigyang diin ng pamahalaan ng Pilipinas ang kanilang karapatan at determinasyon na ipagtanggol ang kanilang teritoryo laban sa mga puwersang dayuhan. Ang mga aksyon ng China sa Ayungin Shoal ay bahagi ng mas malawak na estratehiya ng bansa upang igiit ang kanilang pagangkin sa halos buong South China Sea na tinatawag nilang Nine-Dash Line. Ang mga sumusunod na dahilan ay madalas na binabanggit kung bakit ginagawa ito ng China: pagpapalakas ng territorial na pag-angkin. Ang Ayungin Shoal at iba pang bahagi ng South China Sea ay may malaking halaga sa China dahil sa kanilang strategic na lokasyon at mga natural na yaman. Ang rehiyon ay mayaman sa mga isda at posibleng mayaman din sa mga deposito ng langis at gas. Ang pagpapanatili ng presensya sa mga lugar na ito ay bahagi ng layunin ng China na palakasin ang kanilang territorial na pag-angkin. Geopolitical influence. Ang South China Sea ay isa sa pinakamahalagang ruta ng kalakalan sa mundo. Ang pagkontrol sa rehiyon ay magbibigay sa China ng malaking impluwensya sa internasyonal na kalakalan at sa geopolitical dynamics ng rehiyon. Pagkakataon na subukan ang reaksyon ng iba pang bansa. Ang mga insidente tulad ng nangyari sa Ayungin Shoal ay nagsisilbi rin bilang paraan para subukan ang reaksyon ng ibang bansa, partikular na ng Estados Unidos at mga kaalyado nito. Sa ganitong paraan, masusukat ng China kung hanggang saan ang magiging tugon ng mga bansang ito sa kanilang mga aksyon. Sa tumitinding harassment at panggigipit ng China sa mga sundalong Pilipino at mangingisda sa loob mismo ng ating West Philippine Sea, ano na ba dapat ang gawing aksyon ng pamahalaan ng Pilipinas? Dahil kung wala pa rin matibay na hakbang, mauulit lang ang ganitong senaryo sa ating kapwa Pilipino. Hihintayin pa ba natin na may magbuwis ng buhay para makaisip ng angkop na solusyon? Ikomento mo naman ito sa ibaba. Paki-like ang ating video. Share mo na rin sa iba. Salamat at God bless!